we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbaga malembaya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Abandonadong bahay sa Dagupan City, tinupok ng apoy. Isang gusali na damay sa sunog. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, matipid ang naging pahay ng BFP hinggil sa takbo ng investigasyon sa pagkasunog ng dalawang palapag na abandonadong bahay na ito sa Dagupan City. Isa sa mga lumilitaw na anggulo ngayon ay bago pa man itong insidente ng sunog ay ginagamit daw na tambayan ng ilang individual itong abandonadong bahay. Nasunog ang dalawang palapag na abandonadong bahay sa Barangay 4 Dagupan City. Sa cellphone video, kita ang malaking apoy na muntik nang umabot sa linya at poste ng kuryente. Yari sa light materials ang malaking bahagi ng bahay, kaya mabilis natupok. May nag-i-standby na mga tao dyan eh. Siguro, baka sinagyan na o ano. Kasi hindi natin alam, maganyan ang apoy eh. Nabasag ang mga salamin. Nadamay ang mga bintana ng kalapit na establishmento sa sunog na tumagal ng mahigit 30 minuto. Mabilisan naman yung pagresponde kasi may tumawag naman na concerned citizen. Then gabi naman yun, walang traffic. Lahat ng anggulo ay iniimbestigahan pa nila. So under investigation pa. Tinupok ng apoy ang gilid ng San Nicolas Cathedral sa Cabanatuan City. Halos 1 oras ang itinagal ng sunog. Nasa 150,000 pesos ang tinatayang danyo sa sunog. Isang bahay rin ang nasunog sa barangay Mount View, Mariveles, Bataan. Nagmula umano ang sunog sa nag-spark na electric fan. Samantala, ibinabala ng BFP ang posibleng pagtaas ng kaso ng sunog ngayong Kapaskuhan. Pag hindi tayo aware sa mga dinidecorate natin na mga pailaw sa ating mga kabahayan, ay talagang prone tayo sa sunog. Piliin natin yung talagang standard. Chris, alas 4 ng madaling araw kanina nang idineklara ng BFP na fire out ito ang sunog sa abandonadong bahay. Samantala, patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng BFP sa Department of Trade and Industry sa mga operasyon naman kontra sa mga substandard na produkto. Iminumungkahi sa mga mamimili na bago bilhin ang mga Christmas decorations o itong mga Christmas lights, hanapan ng PS Mark o ICC sticker. Import Commodity Clearance, patunay yan na ang produktong inyong bibilhin ay dumaan sa tamang pagsusuri at iwas sa disgrasya. Yan muna latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Samantala, 2 apprentice seaman kabilang ang isang taga-Kalinga ang nalunod sa Water Search and Rescue Training ng PCG. Tutukan sa report. Padapa ng lumulutang ang Coast Guard apprentice seaman na si Mori Caguay, tubong Kalinga, sa ginawayang Water Search and Rescue o WASAR training ng Philippine Coast Guard sa Cavite noong November 16. Ang di alam ng kanyang mga kasamahan, wala na pala siyang malay. Agad na isinakay si Caguay sa rubber boat at sinubukang i-revive. Nadala pa siya sa ospital sa Cavite pero hindi na siya naisalba. Well, wala pa tayong masabi dun sa nangyayang ongoing investigation. Pero ang assurance lang natin ay we are transparent at titignan natin lahat yung mga posibleng anggulo kung talagang may nangyaring lapses, may nangyaring negligence. Ang ina ni Caguay hindi matanggap ang nangyari sa anak. Hinintay pa nilang nag-fruit yung tao. So, nakita natin sa video, nag-fruit yung body. Ang paghawak sa kanya, puros mali ang CPR sa kanya, mali lahat. Parang hazing kasi pinaglaruan siya sa
gilid ng boat. Nilinaw ng PCG na walang ginagawang initiation o hazing ang kanilang mga tauhan na sumasailalim sa WASAR training. Iniimbestigahan na rin ito ng NBI. Hinihintay na lang din ang resulta ng autopsy sa labi ni Caguay na ikalawang nasawi habang nagsasagawa ng training ang PCG. November 15 nang mamatay din ang isa pang Coast Guard apprentice seaman sa Palawan. Dahil dito, pinasuspinde na ng Coast Guard ang lahat ng PCG WASAR training sa buong bansa. Nirelieve na rin pansamantala ang mga training personnel sa dalawang Coast Guard districts kung saan nangyari ang mga pagkamatay. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Tulay sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, peligroso ng daanan dahil sa kalumaan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Araw-araw dumadaan sa lumang tulay na ito si Celso Malano mula sa Barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Ito rin ang nagsisilbing daan ng iba pang residente at motorista mula sa mga barangay ng Palwa, Tubag at Pugo. Dahil sa kalumaan ng tulay, peligroso na raw ang pagdaan dito. May mga butas na rin ng tulay na tinambakan na lang ng buhangin para iwas disgrasya. Kasi may maraming nadidisgrasya, ma'am, kasi may tinambak na doon, buhangin. Kaya one way lang yung hindi makakapagsalubungan, kaya anong ginawa. Hiling ng mga dumadaan na sana'y maayos na ang tulay para maging komportable ang biyahe at iwas aksidente. Bago matapos ang Nobyembre, sisimulan na ang konstruksyon ng bagong tulay sa lugar. Ayon sa barangay chairman ng Salaan, nakahanda na ang mga bakal at iba pang materyales na gagamitin. O lalo na yung mga dump truck, talaga hindi safe yan. Sa mga light vehicles, ayun, okay yan siguro. Pero kahit na para maagapan. Sa oras na simulan ng konstruksyon ng bagong tulay, pansamantalang dadaan sa alternatibong ruta sa bahagi ng PNR site sa Barangay Salay ang mga apektadong residente at motorista. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagbabala naman ang otoridad sa paglipanan ng peking pera ngayong holiday season. Narito ang report. Muling nagpaalala ang otoridad sa paglipanan ng peking pera ngayong holiday season. Iba't ibang modus daw ang posibleng maranasan kasabay ng pagdagsa ng mga mamimili sa palengke. Maging aware tayo, tignan natin, i-check natin, i-monitor natin at ating pong tignan kung ang pera na ating natatanggap ay hindi po tayo magkaroon ng problema. Ang tinderang si Anita nakatanggap daw ng peking pera. Huli na raw nang malaman niyang peke pala ang 500 pisong ibinayad sa kanya. Kumpara sa lehitimong pera, malabo ang kulay ng peking pera. Hindi rin klaro ang pagkakaimprenta ng numero. Kung anong ibinibili na, kinukuha namin. Kasi tapos sinusuklian din. 3 beses na rin daw na nakatanggap ng peking pera si Aling Norma. Hapon o gabi rin daw madalas bumili ang mga may dalang peking pera. Karaniwan umanong biktima ang mga matatanda na malabo na ang paningin. Pera kung 1,000, buragas yung 1,000 sa papel. Papel lang siya. Nung inano namin siya, diniragyan namin ng tubig na ganyan, tunaw na. Payo ng otoridad, sakaling hindi marunong kumilatis ng peking pera, importante na parating may dalang genuine na pera na maaring ikumpara. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Pinagpiestahan ng ilang residente ang pamumulot ng insektong mole cricket sa bayan ng Kasiguran, Aurora. Naglabasan kasi ang mga insekto matapos na lumubog sa baha ang ilang sakahan dahil sa naranasang pag-ulan sa lugar. Kanya-kanyang lusong sa baha ang mga residente upang manguha ng insektong mole cricket upang gawing ulam. Lumang bahay sa Bawang La Union, ginawang art gallery. Ating dayuhin sa report ni Gab De Luna. Perfect ang getaway mo kung ikaw ay isang certified food lover at art enthusiast dahil tiyak na hindi lamang ang iyong tiyan ang mabubusog, kundi pati ang iyong mga mata. Kabilaan ng mga painting at art pieces sa art gallery na ito. Ayon sa may-ari, bata pa lang siya nakahiligan na niya ang pagpipinta. Nung bata ako, tsaka nung high school, gusto kong pumunta sa mga art gallery tsaka museum. Kaso nga lang wala dito sa probinsya, so sa Manila. So wala naman kaming resources or na pupunta sa Manila. Kaya sabi ko sa sarili ko, later on magtatayo na lang ako ng sarili kong art gallery. Ang regular customer na si Christy na isa ring art enthusiast.
Bukod daw sa mga painting, binabalik-balikan din niya ang masasarap na pagkain at maaliwalas na ambience ng lugar. Ang ibang mga nakasabit na paintings, gawa raw ng mga local artist ng probinsya. So nakakatuwa kasi siyempre ang paintings very colorful at saka magaganda rin yung naka-display. Dito na lumaki at natutong magpinta ang artist na si Shano, kaya't naisipan niyang gawin itong art exhibit upang makita ng mga tao ang kahalagahan ng sining. Sa La Union pa rin, halina't tuklasin ang ganda ng isang pasyalan kapiling ang kalikasan sa mismong bayan ng San Juan. Matatagpuan ito sa Barangay Legleg. May mga cottage din, sakto sa mga nagnanais magpahinga, mag-soul searching at mga nature lovers at adventurers. Special feature nito ang Bali, Indonesia-inspired na swing at ang giant bird's nest. Organic ang mga pagkain dito na galing mismo sa farm. Perfect din ang lugar para sa mga mahihilig mag-selfie. Instagrammable ang bawat kuhang larawan. People could relax, could forget their anxiety, calm down and forget the stress of maybe daily life. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pinaghuhuli ng Task Force Disiplina ang ilang individual na nangangaruling sa kalsada ng Dagupan City. May ulat si Russell Simorio, exclusive. Walang takot na nakikipagpatintero sa gitna ng kalsada ang batang babaeng ito sa bahagi ng Burgos Street, Dagupan City. Lumalapit siya sa mga nakahintong tricycle, nangangaruling at nanghihingi ng pera. Sa cellphone video naman na ito, kita ang pangangaruling ng dalawang bata sa mga nakaparadang motorista. Ayon sa ilang motorista, galit pa raw ang mga nangangaruling kung hindi bibigyan. Delikado mga yun. Dapat pigilan mga ibang mga puso, pulis, mga ibang driver tricycle, gano'n po. Para naiwasan sila sa disgrasya. Sa operasyon ng Task Force Disiplina, pinaghuhuli nila ang mga individual na nangangaruling sa gitna ng kalsada. Karamihan sa mga nahuli, mga menor de edad na dinala sa City Social Welfare and Development Office. Ipinatawag ang kanilang mga magulang. Sa kahirapan din ng buhay, yun lang ang ginagawa nila. Pero pili pa rin natin silang pinipigilan na mamalimos nga kasi especially dyan sa food strip. Ano na sila nakaka-distract sila lalo na pag may mga kumakain. Una nang idinaing ng mga tsuper ang mga nangangaruling sa gitna ng kalsada na madalas pang sumampa sa mga jeepney. Pag nakikipagpatintero, siyempre tumatakbo ka, hindi mo alam na susulpot na lang bigla sa harapan mo. Ganun. Pag nasagasaan mo sila. Oo. Ayon sa Task Force Disiplina, hindi naman ipinagbabawal ang pangangaruling dahil tradisyon na ito tuwing Pasko, pero nagiging bawal ito kung hindi sila ligtas at nakakaperwisyo. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, pamimeste ng sisig fly sa ilang manggahan sa Mangaldan, Pangasinan, problema ng mga mango grower. Nakaalerto si Jasmine Gabriel Galban. Aanihin na sana sa buwan ng Desyembre ang bunga ng mga tanim na manggang ito sa Barangay Pugo, Mangaldan, Pangasinan. Pero ang problema, hindi pa man lumalaki, nahuhulog ng ilang bunga. Hindi rin magandang tekstura ng bunga. Karamihan sa bunga ng mangga, tinamaan na raw ng sesid flies o mas kilala sa tawag na kurikong. Ito ang peste na karaniwang umaatake sa mga manggahan. Sa kanyan, maraming inuukod. Marami pang nahulog. Kahit binalot mo na yan, mahuhulog pa. Ang pagtama ng sesid fly sa manggahan sa Barangay Pugo, nararanasan na rin sa iba pang manggahan sa bayan. Aabot na raw sa halos 10 hektarya ang tinamaan ng sesid flies. Kailangan po nila talagang close monitoring sa manggahan po nila. Hindi dapat pinapabayaan, within 1 week dapat ma-sprayan po nila. Binabalutan na ng papel ang mga bunga ng mangga para makaiwas sa peste. Patuloy ang monitoring ng Municipal Agriculture Office sa mga manggahan sa bayan. Kasabay ang abiso sa mga mango grower kung paano ang tamang treatment sa sakit na dumadapo sa mga mangga. Pag mag-submit po kami ng report, ibabalidate muna nila bago sila magbigay ng interventions kung ano po yung
ma'am, yung sabi ko nga yung wide of damage at saka how many trees affected, parang ganun po. Sa kabila ng pagtama ng kurikong sa ilang manggahan sa bayan, umaasa ang Mango Growers Association at Agriculture Office na hindi maapektuhan ang supply ng mangga ngayong holiday season. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga boga na pinaglalaroan ng mga bata pinagkukumpiska ng PNP sa iba't ibang lugar sa Ilocos Norte. Narito ang report. Pinagkukumpiska ng pulisya ang mga boga na nilalaro ng ilang bata sa Lawag City. Ang mga boga na karaniwang nilalaro tuwing Kapaskuhan hanggang sa bagong taon ay gawa sa lata na may ignition mula sa lighter. Nilalagyan ito ng alcohol para makalikha ng malakas na putok o pagsabog. Pinayuhan ng mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak para makaiwas sa disgrasya. Isinuko naman sa himpilan ng pulisya ang boga na nakitang nilalaro ng ilang bata sa Dingras, Ilocos Norte. Ginawa ang boga sa pamamagitan ng pinagdugto-dugtong na lata ng sardinas. Hinikayat ng pulisya ang publiko na i-report sa kanilang himpilan ang mga naglalaro ng boga upang marespondihan. Mahigit 10 boga naman ang nakumpiska ng PNP sa Badok, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, natsyempuhan nila ang ilang batang naglalaro ng boga sa iba't ibang barangay. Gawa ito sa PVC at lata ng sardinas. Mahigpit ang kampanya ng PNP kontra boga at paputok ngayong holiday season. CJ Torida, One North Central Luzon. Ilang kahon ng cigarette candy kumpiskado rin sa loob ng pamilihan sa Baguio City. Sundan sa report. Kinumpiska sa loob ng Baguio City Public Market ang ilang kahon ng cigarette candy. Ayon sa otoridad, bagamat candy lamang ito at hindi naman totoong sigarilyo, hindi pa rin ito pinahihintulutan sa syudad alinsunod sa umiiral na ordinansa. Matapos madiskubre ang mga cigarette candy sa pamilihan, mahigpit na ring minomonitor ng POSD ang mga tindahan sa syudad na posibleng nagbebenta rin ng cigarette candy sa mga bata. Dapat walang mga products na available to minors or appealing to minors that resembles cigarette products. Isang bag na naglalaman ng 49 na bricks ng marijuana ang nadiskubre sa gilid ng kalsada sa Lubuagan, Kalinga. Mahigit 5.8 million pesos ang halaga nito. Isang lalaking rider daw ang nag-iwan sa bag. Patuloy pang investigasyon sa insidente. Hawak na ng militar ang ilang mga armas na pagmamay-ari ng NPA matapos ang nangyaring inkwentro sa bahagi ng Barangay Pakkad, Malibkong, Abra. Tumagal ng 15 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng mga miyembro ng 50th Infantry Battalion ng Philippine Army at humigit kumulang 5 kasapi ng Communist Terrorist Group na KLG North Abra. Na-recover sa lugar ang 3 M16 rifle, isang M14 rifle at isang K3 light machine gun at 2 bandolier. Wala namang nasugatan sa panig ng militar at tinutukoy pa kung may nasugatan sa hanay ng rebelding grupo. Nagpapatuloy ang operasyon ng militar upang matugis ang mga rebelding grupo sa lugar. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Battle of Champions at Customized Motorcycle Exhibition tampok sa kauna-unahang Clark International Festival of Speed sa Pampanga. Tunghayan sa report. Daan-daang motorcycle enthusiasts sa bansa ang nagtipon-tipon para sa kauna-unahang Clark International Festival of Speed sa Pampanga. Iba't ibang atraksyon ang tampok sa okasyon mula sa exhibit at exhibition ng mga customized motorcycle. Nagkaroon din ng riding safety clinics kung saan itinuturo ang mga dapat at hindi dapat gawin ng mga rider sa daan. Lahat ng rider, tandaan po natin, isa lang ang buhay, dapat ingatan. Okay, so magsuot tayo ng proper helmet, standard helmet, and safety gear. Isa sa inabangan sa 3-day festival ang Race of Champions, kung saan nagtapatan ang mga hari ng iba't ibang kategorya ng motorcycle road racing sa bansa para sa isang sprint race sa 4.2 km circuit ng Clark International Speedway. Madikit ang bakbakan sa Speedway. Maraming beses nagpalitan ang ranking pero sa huli, nangibabaw sa finish line ang international athlete na si Troy Alberto. It's been a success. So I hope more people come and join, and I hope also for new riders to come to grow the sport. Ayon sa organizers ng festival, lumalaki na ang interes ng publiko sa motorcycle road racing sa bansa na nagbibigay ng oportunidad hindi lamang sa mga atleta, kundi sa larangan din ng mechanics. It's a big industry now. Normally, we have about 300-400
riders in one race weekend coming all over the Philippines. So it's really growing. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Negosyante at trabahador nito patay sa pamamaril sa Cervantes, Ilocos Sur. Yan ang tinutukan ni Ivy Hernando. Patay ang negosyanteng si Luzgard Lacaden, 51 anyos, at ang kanyang trabahador na si George Guerzon Jr., 38 anyos, matapos silang pagbabarilin ng retiradong pulis sa Barangay Concepcion, Cervantes, Ilocos Sur. Posible raw na may kinalaman sa alitan sa negosyo ang motibo sa krimen ayon sa PNP. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. 2 counts of murder ang isasampalaban sa suspect na wala pang pahayag. Arestado ang 29 anyos na si Paul John Aglibot matapos pagtatagain ang 22 anyos sa Silinuel Marañon sa Candon City, Ilocos Sur. Ayon sa PNP, nakainom ang biktima at nag-iingay sa kabahayan na ikinagalit ng suspect. Dito raw niya hinabol ng itak ang biktima at 3 beses na tinagas sa ulo. Wala pang pahayag ang suspect habang ang biktima nagpapagaling pa sa pagamutan. Bali sa kanang kamay at sugat sa ulo ang tinamo ng 35 anyos na si Ronald Frial matapos atakihin ng kanyang bayaw sa Barangay Sagsagat, San Ildefonso, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, umihiraw ang biktima sa gilid ng daanan, papasok ng kanilang bahay nang sitahin ng bayaw niyang si Jesse Ikban, 29 anyos. Dito naghamon ng suntukan ng dalawa pero naawat. Ngunit sa Ikban, binalikan daw ang biktima. Sa huli, nagkaayos din ang dalawa. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, Plaza ng Calasiao pansamantalang isinara para sa mga aktibidad ng Puto Festival 2023. Tunghayan sa report. Hindi muna pinapayagang pumarada ang mga sasakyan sa Calasiao Plaza simula ngayong araw, November 22 hanggang sa January 9, 2024. May patatayo kasing food stall sa lugar na bahagi ng aktibidad ng Puto Festival at Pasko sa Bayan. Temporarily closed po siya for our preparation. Tomorrow, yung mass oath taking ng newly elected barangay officials dito sa bayan ng Calasiao. And preparation na rin siya for our Puto Festival celebration. Mag-uumpisa na ang Puto Festival sa December 7 at magtatagal hanggang sa December 13. Bukas na rin ang pailaw sa bayan. Sa ngayon, wala raw inaasahang pagtaas sa presyo ng puto. Ay, presyo ng puto sa presyo ng bigas at asukal. Hindi naman po siguro, wala pa naman pong update. Inaasahan na raw ang pagbigat sa daloy ng trapiko dahil sa iba't ibang aktibidad pero pinag-aaralan na ng POSO ang ipatutupad na traffic rerouting. Magiging problema ang parking area sakaling dagsana ang mga bisita. Pero we'll make sure po na magkakaroon tayo ng alternative na parking area sa ating mga guests po na dadating dito. Nandyan po ang Calasiao Sports Complex as their parking area. Meron din po sa back part ng ating municipal hall, may mga parking area. Bumutam na naman po para nag-Orbiston do, malayo naman po yung Tapos madali lang po yung parking kaysa sa sasakyan. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Naging dikit ang bakbakan ng EAC Generals at Benil Blazers sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Pasahan ang naging susi ng Generals para maka-score sa panguna nila Kyle Ochavo at Nat Josejos. Pero sinasagot naman ito ng power moves ni Miggy Corteza sa painted lane. Sa huli, tinalo ng 7th placer na Generals ang 3rd placer sa standings na Blazers 77-69. Kapuso Mall Show kasama ang cast ng Sparkle You Ghosted, Black Rider at Stolen Life dinagsa ng fans sa Dagupan City. Tunghayan sa report. Iba't ibang palaro ang nilahukan ng fans sa Kapuso Mall Show na ginanap sa Dagupan City. Inabangan ang performances ng Sparkle You Ghosted cast na sina Marco Massa at Princess Aliyah. Nakinig
with her fans sa pag-games si Liana May. Tinilian din si John Lucas na naghandog ng awitin. At Katrina Halili na cast ng Black Rider. Present din sina Carla Villana na gumaganap bilang Lucy. At Beauty Gonzalez, aka Farah ng Stolen Life. Si Beauty Gonzalez. Kasi sexy siya at saka gusto ko yung ano niya, maganda. Si Jan, idol ko sila. Bukod sa pagpapasaya ng kanilang fans, ibinahagi rin ng Kapuso artists ang kanilang plans this holiday season. Palawan ako palagi, di ba? Yun yung palagi ko sinasabi. Pero ngayon dahil nga marami akong schedule, Manila na ako, pero wala ding plan. Basta ang importante magkakasama kami. Uwi yung anak ko dito sa Manila. Ako holidays sa bahay lang with family. Ngayon kasi talaga hindi kami nakapag-prepare or nakapagplano ng mabuti kung aalis ba kami ako mag-out of town ba. Pero bahay lang naman talaga kami parate. Every New Year, sumasalubong kami with relatives na. Pag Christmas naman po, hindi po kami nagta-travel, hindi po kami maalis ng bansa or lumalabas ng Manila. So, lagi pong Noche Buena, kami pong buong pamilya, pati relatives ko po magkakasama lang. With my family, syempre. I'm so excited because I'm gonna be 1 month with them, just be with them, listen to them, and yeah, we're gonna go all over the world. Hindi rin nila pinalampas ang pagkakataong matikman ang isa sa ipinagmamalaking delicacy ng Pangasinan, ang puto kalasyaw. Lami! Sarap, no? Sarap! May ako, take out. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, 33 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.